Mula sa punong himpilan ng Philippine Marine Corps, mga balita ng mga mandirigmang marino na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Program sa ulo ng mga balita. Seguridad noong Semana Santa pinagtibay ng Philippine Marine Corps. Isa sa magiting na general ng Philippine Marine Corps pumanaw. Prestiyosong Marine Emblem Pinning Ceremony isinagawa sa Marine Basic School. Mga bagong batch ng mandirigmang Marines nagsipagtapos. Ito ang Balitang Mandirigma, ang inyong mga tagapagbalitang mandirigma, Second Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines, at Captain Tisha Alamil, Philippine Navy Marines. Magandang araw! Ito ang mga balitang nakalap ng inyong mga tagapagbalitang mandirigma mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. 24 oras na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ako si Second Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines. At ako, si Captain Tisha Alamil, Philippine Navy Marines. At ito ang Balitang Mandirigma. Kasabay ng paggunita ng Semana Santa ay ang pagpapaigting naman sa seguridad ng Philippine Marine Corps sa buong bansa. Habang ang ilan ay nasa kanilang tahanan kasama ang kanilang pamilya, ay sinigurado naman ng ating mga mandirigmang marino ang seguridad ng mga manampalataya sa iba't ibang simbahan sa bansa. Layunin ng pinaigting na pagbabantay ay panatilihing payapa ang paggunita at ligtas ang publiko sa anumang posibleng sakuna. Masaya namang ibinalita ng ating mga tropa, naging mapayapa at maayos ang paggunita ng ating mga kababayan sa daang Semana Santa. Asahan niyo po na lagi niyong makakasama at susuporta ang Philippine Marine Corps sa anumang panahon o sitwasyon na kailangan ng aming serbisyo. Bago ang ibang balita, nakikiramay po kami sa mga naulila ng isang magiting na dating general ng Philippine Marine Corps. Nagluluksa ang buong corps sa pagpanaw ng dating commandant na si Major General Guillermo Ruiz, Armed Forces of the Philippines retired. Isa sa mga natatanging general at kilalang mahusay na leader si Major General Ruiz na siyang ika-15 commandant ng Philippine Marine Corps. Siya ay tubong Lawag City, Ilocos Norte. Bago pumasok sa Philippine Military Academy, ay naging estudyante ng Civil Engineering sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman, Quezon City. Patunay sa kanyang di matatapatang serbisyo ang iginawad sa kanyang mga parangal, isa rito ang Distinguished Service Star na 4 na beses iginawad sa kanya. Bukod dito ay isa rin siyang PMA Cavalier Awardee para sa taong 1991. 119 na kandidatang marino sumailalim sa emblem ceremony noong March 25, 2024 sa The Basic School, Ternate, Cavite. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Corporal Jordan Ray Abragan, Philippine Navy Marines. Andito tayo ngayon sa Marine Barracks, Gregorio Lee, Ternate, Cavite, upang masaksiyan ang pinakaasam-asam na emblem ceremony ng Marine Basic Course classes 501st at 502nd. Bilang hudyat ng kanilang malapit na pagtatapos sa training, nagsagawa ng emblem ceremony para sa mga membro ng Marine Basic Course classes 501st at 502nd. Ito ay pinangunahan ng Acting Command Sergeant Major na si Senior Master Sergeant Albert L. Lopez, Philippine Navy Marines, kasama ang ilang senior non-commissioned officers ng Marines at Sailors. Ang seremonyang ito ay isang tradisyon ng Marines bilang opisyal na pagtanggap para sa mga bagong membro ng Philippine Marine Corps. Pero bago pa man maikabit sa kanila ang nasabing emblem, ay kinakailangan muna nilang dumaan sa reception rites kung saan sinusukat ang kanilang lakas at kakayahan pagkatapos ng 6 na buwang puspusang training. Isang araw bago ang nasabing emblem ceremony, ay nagkaroon din ng motivational run ang mga graduating Marines kasama ang mga senior non-commissioned officers. Mula dito sa The Basic School, Ternate, Cavite, ako si Corporal Jordan Ray Abragan, Philippine Navy Marines, ang tagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Ikinagagalak ng Philippine Marine Corps ang pagtatapos ng panibagong batch ng mga 119 mandirigmang Marines kung saan isang babae ang nanguna sa kanilang klase na siyang nakapagtala ng pinakamataas na grado.
Nagbabalita mula sa The Basic School, Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines. Andito tayo sa The Basic School, Ternate, Cavite, kung saan ating natunghayan ang pagtatapos ng Marine Basic Course Class 501st at 502nd. Nasaksihan ng Balitang Mandirigma ang graduation ceremony ng Marine Basic Course Classes 501st at 502nd. Ito ay binubuo ng 119 na miyembro, kabilang ang 4 na kababaihan na buong tapang na sumabak sa isa sa pinakamahirap na training ng Armed Forces of the Philippines. Si Brigadier General Romeo T. Racadio, Philippine Navy Marines, ang Deputy Commandant ng Philippine Marine Corps, ang tumayong presiding officer, na labis na nagpahayag ng kanyang paghanga sa mga nagsipagtapos na candidate soldiers sa tibay at lakas ng loob na ipinamalas para malampasan ang nasabing training. Bago nagtapos ang kanyang talumpati, ay pinapaalalahanan niya ang mga graduating Marines na maging tapat sa sinumpaang tungkulin. Samantala, isa namang babae ang nanguna sa lahat ng mga nasipagtapos. Siya ay si Private Jerry Faith B. Manginsay na tubong Zamboanga del Sur. Nakakuha siya ng pinakamataas na marka hindi lamang sa larangan ng academics, kundi maging sa palakasan ng katawan na siyang mga pangunahing kailangan upang maipasa ang training ng Marines. Si Private Manginsay ang patunay na ang mga kababaihan ay kayang makipagsabayan o kayang higitan ang kakayahan ng mga kalalakihan. Mula dito sa The Basic School, Ternate, Cavite, ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balitang Mandirigma. Alam niyo ba ng Marine Battalion Landing Team 11 o Team Matatag ay nagdiwang ng ika-21 anibersaryo? Ang nasabing Marine Unit ay opisyal na itinatag noong April 1, 2003 sa ilalim ng Paragraph 1 ng General Order No. 78 ng Headquarters Philippine Marine Corps kung saan nagsimula sa kaunting tauhan na hinugot pa sa mga naunang batalyon. Sa loob ng mahigit 2 dekadang pagsisilbi sa bayan ay malaki ang kanilang naiambag sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Mindanao. Alam niyo rin ba na sila ang natatanging batalyon ng Marines na deploy sa Samar at Leyte pagkatapos ng hagupit ng bagyong Yolanda? Sila ay ang nataasang magsagawa ng rehabilitation program sa mga kababayang nasalanta. Sa kasalukuyan, sila ay nakadistino sa Zamboanga City na aabot na sa halos 8 taon. Patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga aplikante ang Philippine Marine Corps. Para sa mga aplikante ng NOCC sa Laguna at Quezon, ang inyong Philippine Marine Corps ay magbubukas ng AFSAT schedule mula April 22 at 23 at susundan naman ng IQ at Neuro exam mula April 24 hanggang April 26. Maaari din kayong magtungo sa Philippine Marine Corps Recruitment Office na matatagpuan sa Marine Barracks Ricardo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City, o kaya ay tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen. At huwag niyo rin pong kalimutan na i-like ang ating official Facebook page sa mga bagong kaganapan sa inyong Philippine Marine Corps. Shout out muna tayo! Shout out sa mga sumusuporta sa Balitang Mandirigma. Miss Abigail Galindo, Ensign Espelimbergo, Philippine Navy. Pinabati din namin si Corporal Nino Cordova, Philippine Navy Marines, ang ating tagapagbalitang Mandirigma. First Lieutenant Jaxel De Duque, Philippine Navy Marines. PMA Mabalasi Class of 2019, Assault Armor Battalion. Mercury Solanda, headed by Lieutenant Christian Chua, Philippine Navy Reserve. Happy birthday, Sir Captain Gilbert Pasio, Philippine Navy, Retired Reserved. Director June Bondoc and Director Rico Gonzalez of IMAX Productions. Seaman First Ryan Albert Sanchez, Philippine Navy of CRS-AFP, and Hiraya Salak Navy Class 28-2024, Strategic Seaman CO Course of AFP Seaman School. Para sa inyong mga shoutouts, comment lang po sa comment section ng ating Facebook page at YouTube channel ng Balitang Mandirigma. Napanood ba yung last episode? Maraming shares. Yes, ma'am, at marami ding comments at likes.
At dahil dyan, inaanyayahan namin kayo na bisitahin ang aming official Facebook page at YouTube channel ng Balitang Mandirigma. At yan ang mga balita ng inyong mga mandirigmang marino ngayong linggo. Ako si Second Lieutenant Francis Gonzalez, Philippine Navy Marines. At ako, si Captain Tisha Alamil, Philippine Navy Marines. At ito ang Balitang Mandirigma.